Kasunod ng pagpuna sa kanya sa Senado, itinanggi ni Tourism Secretary Cristina Frasco na isang self-promotion ang mga litrato sa front page ng ilang magazine para ipromote ang turismo sa bansa. Sabi ni Frasco, hindi raw nagmula sa kanya ang utos at wala rin pahintulot na gamitin ang kanyang mga litrato. Narito ang kabuuan ng balita. Umani ng samut-saring reaksyon mula sa mga netizens ang mga promotional pictures na ito ng Department of Tourism na itinatampok ang mga top tourist destination spots sa Pilipinas sa layunin ng pagpapaangat ng turismo ng bansa. Sa kabila ng hangaring ito, mas napuna pa ng publiko ang tila mas nakakaagaw pansin pa raw na larawan ni DOT Secretary Cristina Garcia Frasco sa mga promotional pictures sa halip na ang ipinopromote na destinasyon. Ito rin ang naging sentro ng talakayan ng Senate Committee on Tourism kahapon kung saan kinwestiyon ni Senator Raffy Tulfo ang pagpapaskil ng larawan ni Frasco sa mga promotional materials ng ahensya na tila nagiging self-promotion na raw. Parang lumilitaw na ikaw ay nagiging vlogger na it will not sell pag doon sa mga marketing materials natin puro mukha mong nakalagay doon. It shouldn't happen. Presence mo doon, yun sa picture na yan, it doesn't fit in sa taste ng mga Pilipino na nakakita po niyan. Kaya nga po binabash po kayo. Hanggang sa pumunta po sila sa action center ko para magreklamo. Nung malaman nila magkakaroon ng hearing ng ganito, they came to my office and they told me na ito yung baka pwede may iparating sa Department of Tourism. That's why I'm trying to voice it out today here in the hearing. Okay. So, kasi ang nangyari, ma'am, ang dating daw sa kanila parang pinopromote mo yung sarili mo versus dapat yung Pilipinas ang pinopromote mo o yung mga probinsya ang pinopromote mo versus you promoting yourself. Yun po yung dating sa mga tao. Hindi po sa akin yun, ha? That's not from me, from them. Depensa ni Frasco sa parehong pagdinig, karamihan ng mga binabatikos na larawan kabilang na ang feature sa Japanese magazine at ang tarpaulin sa Boracay Port ay hindi utos o hakbang na mula sa kanyang opisina. Giit niya, hindi niya alam at hindi siya nagbigay ng pahintulot na gamitin ang kanyang larawan at pangalan sa mga ganitong paraan at outputs. Kaugnay naman ng mga larawan sa Lake Cebu, ito aniya ay maituturing na work photos o dokumentasyon ng mga naging trabaho ng DOT pagdating sa tourist destination promotion. Sa kapihan sa Manila Bay nitong Miyerkules, muling itinanggi ni Frasco ang issue ng self-promotion at nanindigang hindi rin gumastos ang DOT ng kahit piso para sa mga sinasabing self-promotion materials. Kung madalas man daw siyang makita sa mga promotional activities sa mga tourist destinations dahil aniya ito sa tawag ng tungkulin bilang kalihim ng DOT. That I had absolutely nothing to do with this magazine on one hand, and I've done nothing but work as hard as I can and be as present as possible in our destinations and for our stakeholders. That has somehow been vilified for some national political ambition of which I do not have. The Filipino people do not deserve anything less. And that is to have a tourism secretary who shows up again and again, who is there in times of calamity as well as celebration for our islands, and he is there to make sure that the tourism industry continues to deliver livelihoods and jobs. That is the extent of what I have done. I have not stolen a single peso of government funds. I have not committed a single act of corruption. All I have done is work. Giit niya pa, walang rason para sa self-promotion dahil hindi siya naghahangad ng anumang pwesto sa pambansang pamahalaan at na hindi dapat gawing politikal ang issue. I will say it again with a clear conscience and with full confidence. I have no intention of running for any national position. Therefore, it makes absolutely no sense for me to promote myself. Pinaiimbestigahan na rin aniya ngayon ng DOT ang mga sinasabing promotional materials na walang otorisasyon mula sa kanya at sa ahensya. Inatasan na rin niya ang lahat ng regional offices na tanggalin ang mga tourism-related materials na may larawan niya. Para sa EuroTV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino.